Tita, how much time po with bonding with Ate Lara? As a housewife, lagi kaming magkasama ni Lara. Like, till morning hanggang gabi, lagi ko siyang kasama. Ako yung kasama niya pag ako yung naghahatid ng school, preparing her food, lahat ng ginagawa niya ako yung kasama. Since yung papa niya kasi 'di ba, laging wala, nag-work kasi siya. Hindi pala. Kanino po ang mas closer si Ate Lara? Tingin ko sa akin, Ikaw, Ate Lara, sino mas closer? Ikaw, Ate Lara, anong mas closer sa'yo? Si Daddy or si Mommy po? Ang mas close po ako ay kay Mommy kasi siya po yung palagi kong nakakasama eh. Ah, that's sweet. Sabi mo kahapon, ako. Sino po nag-aalaga kay Ate Lara? Since birth kasi, very thankful kaming mag-asawa kasi yung mami ko ay nandyan. So, aside sa akin, pag wala si daddy niya, yung lola niya, kilala mo yung lola? Papa. Habang nag-grow up po sa Ate Lara, what have you observed? So far, ang na-observe ko naman sa kanya, lumaki siya in the way that I want. Na gusto ko siyang lumaki na ganitong bata, ganyan. Kaya ako proud sa kanya kasi nasunod naman yung gusto ko. Okay siya na lumalaki. Ka naman po, Tito. Sa akin naman na Okay. Ay, okay. okay naman. Okay naman. Ikaw, Tito, habang lumalaki si Ate Lara, what have you observed? Na-obserbahan ko siya kasi habang nasa abroad ako. Nag-uusap na kami through video call, messenger. Na ano ko sa kanya na mahilig siya sa modeling. Kaya tuwan-tuwa ako nung nag-ano siya, sumali sa pageant. Lagi ko sinusubaybayan yan. Kaya kaming dalawang mag-asawa, suportado sa kanya. Kaya tuwan-tuwa ako. Pinagmamalaki ko yan. Di ba? Wala, ang naobserbahan po kay Ate Lara. Ano po sa inyo ang perfect parenting? Lahat kasi ng parents, iba-iba ang way ng pagpapalaki sa kanilang mga anak. But for me, yung parenting style kasi namin mag-asawa is ayaw namin ng namamalo. Si Lara, lumaki siya, hindi pa siya napapalo. Ayaw namin nung medyo, what do you call this? Parang, basta yung medyo physical na nasasaktan. Ayoko ng ganun. Pinagsasabihan lang. So, pinagsasabihan namin siya. Pero, so far naman, tingin ko yung disciplinary namin sa bata, okay naman. Ikaw po, Tito. Ganun din kasi halos siya lagi ang kasama ng ni Lara. Kaya inano ko na sa kanya kung yung pagdidisiplina. Kasi ako gusto ko pag uwi ko, sweet siya sa akin. Kaya hanggat maaari, di ko siya pinapagalitan. Kaya pala, napaka-sweet ni Ate Lara. Things your child doesn't like and dislike. Ate. Things your child doesn't like and dislike. Yung mga things na ayaw ni Lara, ayaw niyang makipaglaro sa mga bata. Kapag yung bata medyo pasaway yung nakikita niya, ayaw niya. Pero, pag sa mga kagaya mo, gusto niya, ayaw niya lang yung mga nagbabad words, yung mga nagsasalita na gano'n. Ayaw niya makipaglaro. Ayun, mahilig lang siya sa loob ng bahay. Makikipaglaro lang siya sa pinsan niya. Ganun lang siya. Wave lang. Kaya po pala. Kaya ang ganda-ganda ni Ate Lara. What
is the most important of education? Education kasi is yun yung bagay na hindi mananakaw sa kanya. So, for us, although we support her doing pageantries, modeling, ang lagi kong sinasabi, i-prior ang studies. Kaya nga ngayon, medyo stop kami kasi examination, nakatutok siya. Kasi, if you guys don't know, honor student si Lara. So, medyo gusto naming nandun pa rin siya sa track niya kahit busy, kahit maraming training sa pageantry modeling. Ayaw naming napapabayaan. Diba? Honor ka pala, Ate Lara. Congratulations. Welcome. What is the best gift you want to give kay Ate Lara? A birthday na. Ang birthday niya. Hindi kasi siya wala siyang gustong bagay actually. Kasi ewan ko, nabibigay naman siguro namin kahit hindi niya birthday. Pero kung may isang bagay ako na gustong ibigay kay Ate Lara sa birthday niya, oo, bukod doon, gusto ko siyang siguro travel na. Kasi oo, gusto kong maikot niya, ma-explore niya yung mundo. Kasi yun yung kanyang wish, di ba? To explore, to go around the world. So, ayun. Gusto ko every birthday mag-travel. Ganun po pala ang gusto ibibigay niyo po kay Ate Lara. Ikaw po, Tito. Ganun din. Gusto ko matupad yung pangarap niya na makapag-travel. Kasi ako, na halos naikot ko na rin lahat. Gusto ko naman kasama yung pamilya ko. Si Lara. Next time. Happy family kayo, no? How do you deal with your child's like makulit? May nagagawang mali? Do you give a punishment, ate? Pag may ginawa siyang mali or sobrang kulit niya, hindi ko siya pinapansin. Minsan, sa tingin pa lang nakukuha na siya. Tapos, yun ang kinakatawa ko naman, marunong siyang mag-sorry. Nag-i-initiate siya, mag-sorry mami, sorry, ganun-ganun. Alam niya kasi na ayokong mamalo eh. Ayoko ng physical na na masasaktan siya. So, ayun, ganun naman siya. Ganun lang kami. I mean, pag nagkakagawa siya ng mali, kailangan niya mag-sorry. And then, okay na. Ganun lang. Kaya pala, close kayo ni Mami, Ate Lara. Oo. What do you want your child to become in future? If you're going to ask me about that, gusto ko siya maging pilot. Aside from beauty queens. Kasi, sabi niya sa akin, sasali talaga siya. Gusto niya, yung eagerness niya mag-join ng Miss Universe, gusto niya talaga. So, sabi ko, sige, support ka namin doon. Pero when it comes to career talaga, gusto ko siya maging pilot. Pilot, yes. Or flight attendant, tita. Like that. Pwede rin. Flight Para attendant. she could go around the world. Diba? So, around the world. Ikaw naman po, Tito. Kaya naman, gusto ko anong gusto ni Lara, supportahan ko siya. Kung anong gusto niya, paglaki niya, kung mag-continue siya sa pageant, or gusto niya maging pilot, andito lang ako para sumuporta sa kanya. Kaya pala. Napaka-supportive yung dad. Thank you. Welcome po. Tell me your experience so far as a father and mother. As a mother, yung experience ko since nagkaroon ako ng baby at a young age, hindi naman sobrang young, pero medyo bata pa, yung iba kasi, iba yung nagiging effect, diba, ng pagkakaroon ng anak sa batang edad. Pero sa akin kasi, I stayed positive. So, hindi ko siya minasama. Actually, I love having a daughter.
siya yung nag-mold sa akin to be a better person. Napaka-love kang mami, Ate Lara. Ikaw naman po, Tito. Sa akin kasi mula nung dumating si Lara sa amin, doon na ako parang na-motivate na magsikap pa sa buhay. Kaya, ngayon, naibigay ko yung gusto niya. Yun lang. Lahat gusto ni Ate Lara. Hindi naman lahat. Yung kaya ko lang. Katulad ng pagmamahal. Yes. Ano po mapapayo niyo po sa mga parents or parenting na Kagaya ng sabi ko, iba-iba tayo ng pagpapalaki, 'di ba, sa mga bata. Pero ang mapapayo ko lang siguro, just support your kids kasi tapos intindihin natin. Kasi sometimes pag hindi mo tinatanong yung bata kung ano yung nafe-feel niya, doon tayo nagkakaroon ng misunderstanding eh. Kaya kailangan nating sabihin sa mga bata na kahit positive or negative yung sasabihin mo, you must tell me and you can trust me. Diba? Oo, yun lang. Ikaw po, Tito. Yan lang din. Mga advice ko sa iba na supportahan lang nila kung anong gusto ng bata. Kasi yun lang ang kaya namin supportahan. Dito lang kayo para i-provide yung gusto nila. Meron po ba kayong i-shout out and please plug your social media account para po ma-follow po tayo ng ating mga viewers? Shout out. Shout out. Sila rin na lang. Sila rin. How about yung grandparents? Hindi sila rin. Okay. Sige. Ito, Ate Lara. Ang gusto ko po i-shout out ay si Lolo at Lola and yung other relatives ko po. Mga pinsan makukulit. Yung mga pinsan ko pong sobrang makukulit. And also, sa glam team ni Lara. Sa team niya kasi actually nandyan lang sila. Lagi silang nag-aabang kung anong ganap. So ayun, shout out din kila Ate Queen, kila Ate Kate, di ba? Yun. Sa iba pang vlog. Opo. Meron po ba kayong social media account? Oo. Yung Facebook, please follow Lara on her Facebook, LJ Francisco. And yun lang. Yan lang. Ikaw po. Yan lang din. Kay Lara lang. Thank you, Anya and Euro TV Philippines for having me. At abangan niyo po ako sa Kids Must Go On with Anya. At stay tuned lang po palagi sa Kids Must Go On. At thank you po na nag-guest kayo sa Kids Must Go On. Welcome po. At magbabalik ang thank you po na naging guest kayo sa Kids Must Go On. At stay tuned lang po palagi sa Kids Must Go On at abangan niyo po ang new segment ang Kids Kulit together with Lara and more. Goodbye! Bye! Thank you.